Magandang umaga mga ka-Rise and Shine Pilipinas. Ito po ang Say ni Doc at ako po si Doc VDS mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ako ang makakasama ninyo para alamin ang Say ni Doc pagdating sa iba't ibang usapang pangkalusugan. Mahalaga ang maayos na mentalidad ng bawat isa, ngunit nagiging hadlang sa malaya at maayos na pagkilos ang pagkakaroon ng problema dito. At para mas palawakin pa ang kamalayan ng publiko tungkol sa mental health, ay taon-taong pinagdiriwang ang World Mental Health Day. Para pag-usapan yan, ay makakasama natin si Dr. Maria Regina Hechanova Alampay, isang Doctor of Philosophy, Registered Psychologist at Chief of Party ng USAID Renewed Health. Welcome to Rise and Shine, Doc. Good morning, Doc V, and good morning sa ating viewers ng Rise and Shine. Sa kasulukuyan, paano niyo po mailalarawan ang estado ng mental health ng mga kababayan nating Pilipino noon at ngayon? Nako, Doc V, alam niyo ba na ayon sa 2021 National Mental Health Survey, meron tayong 10% or 1 of 10 Filipinos ang may mental, neurological, or substance use disorder. Meron palang isa sa 10 Pilipino ang may problema sa kaisipan. Ano po naman yung mga karaniwang mental health concerns or issues ng mga Pilipino? So meron tayong tatlo. Yung pinaka-common ay anxiety. Anxiety. Ang susunod ay alcohol use disorder o yung pagkalulon sa alcohol. Yung pangatlo naman ay yung depressive disorder. So yung sinabi po ninyong anxiety, yun yung pag-aalala, and then pag-inom ng alak, Opo. sobrang pag-inom ng alak, At depression. Depression, Opo. pagiging malungkutin. Yes po. Ano-ano ang mga hakbang po upang masolusyonan itong mga nabanggit po ninyo? So unang-unang mahalaga, prevention. Prevention. So self-care. Mahalaga na sa batang edad pa lang, matuto tayo na alagaan ang sarili natin. So kasama dyan yung physical, alam niya yan. Maayos na pagtulog, maayos na pagkain, ehersisyo. Pero meron din tayo kasi mga techniques na maaaring matutunan paano maging mas relaxed, paano mawala yung pangangamba, paano halimbawa maging hindi kasing maramdamin. Yan. So yung paano i-manage yung emotions. So self-care, importante. Self-care, pangangalaga ng sarili. Yes, Doc. Yung pala yung una-una. Yung susunod naman ay yung makipag-usap sa kaibigan, sa kamag-anak, sa magulang. Kasi madalas, tinatago natin kung ano mang nararamdaman natin. Minsan, sobrang late na natin nakikipag-usap pag talagang matindi na yung problema. So, yun. So, self-care, makipag-usap. Makipag-usap. Yung iba'y tinatago, Correct. hindi nakikipag-usap. Tama. Dapat pala stimulate natin, encourage ang mga Yes. kabataan na makipag-usap. Correct. Mag-open up. Opo. Yung third naman po, sa ating mga eskwelahan, sa mga komunidad, sa workplaces, sana meron mga programa ng mental health tulad ng screening, tulad ng early intervention, tulad ng prevention. Para naman, hindi natin hihintayin na may sakit na yung tao. Meron tayong magagawa ng maaga. Tapos yung pang-apat, Doc, ay yung pagkonsulta sa espesyalista. Siyempre, pag medyo malala na, dapat siguro sumangguni na tayo sa isang psychiatrist o kaya sa psychologist. Ano ang senyales o signals na ang isang tao ay may mental health issues o Ayan. concern? Kanino po at saan siya maaring magpakonsulta? So, madalas meron tayong 5 signs. Ang tawag namin ay 5 Ds. Okay? So yung first D, deviation. So, deviation, pagkakaiba. So dalawang bagay yan. Una, nag-iba ba siya ng ugali? Nag-iba ba siya ng, halimbawa, yung mood niya? Kunyari, dati masayahin siya, tapos biglang nanahimik siya. O dati, okay naman siya, pero ngayon tulog siya ng tulog. So may nag-iba ba? Pero, yung deviation, pwede din, iba ba siya sa karamihan?
Di ba? Halimbawa, naalala niyo nung pandemya, di ba? So talagang yung sitwasyon naman, talaga nakaka-anxious yun. So kung anxious ka nung panahon na yun, medyo normal yun. Pero halimbawa, kung karamihan ng tao hindi anxious, pero ikaw ay anxious, we consider that a deviation. Yung pangalawang D naman ay duration. So gano'n na siya katagal na nakakaramdam nito. Yung ilang araw pa lang, medyo okay pa yun. Pero kunyari, 2 linggo na, 1 buwan na. Yan, medyo may sinyales Kakaiba na yan. yung Kakaiba kanyang na. ikinikilos. Oo. Pangatlong D ay distress. Distress. So, nababagabag ba siya sa nararamdaman niya, di ba? Minsan, kung hindi siya yung nababagabag, yung pamilya niya o yung mahal niya sa buhay, nababagabag ba sa nangyayari sa kanya? At saka yung mga kasama sa trabaho. Oo, no? so sila yung nakakapansin Oo, na parang makapansin. iba na siya. Yung pang-apat na D ay dysfunction. Ibig sabihin, hindi na ba niya nagagawa yung normal niya dapat nagagawa? Halimbawa, estudyante siya, tapos hindi na siya nakakaaral. Or nagtatrabaho siya, pero parang hindi na siya nakakatrabaho ng maayos. Oo. Yon ang dysfunctional. Yung pinakahuling D ay danger. Ibig sabihin nun, meron bang panganib sa sarili? Meron bang panganib sa ibang tao? So, halimbawa, medyo sinasaktan na niya yung sarili or nananakit siya ng ibang tao. Yan po ang ating 5 Ds na titingnan natin kung may problema na ang isang tao na mental. Bukas po, October 10, ay pinagdiriwang ang World Mental Health Day. Ano po ba ang theme nito at gaano po ito kahalaga? So, ang theme po ng Mental Health Day ay It's time to prioritize mental health in the workplace. Okay? Talagang sa workplace Opo. ngayon ang tutok. Dahil karamihan kasi ng adults sa Pilipinas ay nagtatrabaho. So, ang sinasabi natin, sana wag natin kalimutan na kahit sa mga nagtatrabaho sa ating workers, bigyan po natin sila ng suporta. Paano naman po yung mga common tao, halimbawa sa palengke? Oo nga, Yung mga ganon, o yung mga nagmamaneho ng jeep, no? So, pwede rin naman, halimbawa, yung mga employers nila, pwede naman. Or sa halimbawa, yung mga LGU, At saka yung pamilya, no? pwede rin naman po. So, maganda kung nagbibigay din sila ng mga mental health services, kung kahit sa ating white-collar or blue-collar workers. Tama kayo sa mga local government units ay dapat laging may serbisyong nakalaan para sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng mga problema sa mental health. Yes, ma'am. Paano po makikiisa ang mga Pilipino sa selebrasyon na ito? So, ang mental health ay sobrang mahalaga. Sana, unang-una, ituring natin siya kasing halaga ng physical health, di ba? Kung paano natin pinapangalagaan yung katawan natin, sana ganun din yung pangangalaga sa ating mental health. So, unang-unang gusto kong mensahe ay meron tayong mga tools na maaaring gamitin. Sabi ko kanina, self-care, di ba? Alam niyo, Doc, nag-develop yung proyekto namin kasama ng USAID at ang DOH ng mobile app. Ang tawag natin ay Lusog Isip mobile app na libre, na meron tayong mga resources na pwedeng gamitin patungkol sa self-care. Yeah. Libre po ito? Saan Yes po ito So, makikita? para sa mga may mobile phones, pwede nyo siyang i-download. So, Okay. self-care ang tinuturo Self-care ng ang mobile tinuturo app. dito. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw, Dr. Alampay. Remember that it's okay not to be okay. Laging alagaan ang ating mga sarili. Huwag mahiyang humingi ng suporta sa mga taong pinagkakatiwalaan o mula sa isang mental health professional. Ako pong muli si Doc VDS, ang inyong kasangga sa kalusugan. Care for yourself and care for others for a healthy mind and body.